So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 2014 Isabuhay Tournament or Isabuhay Tournament 2. Dito na tayo sa pangalawang battle sa bracket A. Yung Batas Dopey na review na natin and uploaded na kagabi. At ngayon naman sa pangalawang battle na re-review natin sa bracket A, Rudik versus Nikki. Actually, akala ko si Sinyo si Nikki nung time na to. Kasi nung hindi ko pa nababasa yung pangalan, sabi ko, itang may battle pala si Sinyo dito sumali pala si Sinyo sa 2014, 'di ba? Akala ko redemption niya kasi 'di ba, semis umabot siya ng semis ng 2013, 'di ba? So akala ko si Sinyo to. Pero si Nikki pala. So, magkamukha sila, tas yung katawan nila payat din. So, akala ko talaga si Nikki. Sa thumbnail, tingnan niyo sa thumbnail na ginawa namin. Kamukha niya talaga si Sinyo ng time na yun. Okay. Yun, wag natin patagalin to. Rudik versus Nikki. Medyo matagal yung battle. Pero, pakinggan natin to. Sa tingin ko, style clash to kasi technical. Alam naman natin technical si Rudik. At si Nikki is more on jokes, patawa, entertainment. So, tignan natin kung sino yung mas magiging epektibo sa battle na to. And sabi ko nga sa inyo, kapag style clash, tignan natin both side. Tignan natin yung pinagkaiba, tignan natin yung pinagkaparehas nila. Diba, hanap tayo ng mga categories na nag-meet sila, no? Titingin tayo ng mga categories na nag-meet sila halfway. Kasi alam naman natin yung style nila is magkaiba. So, yun. Tignan natin. Rudik versus Nikki. Let's go. Tingnan natin, 2 minuto. Yo! Tournament. Rudik of MI Mindanao's Iles. O dati, dahil sa Mindanao ka nakatira. Pero dito sa atin, alam mo ba kung... Okay. Pati style ni Nikki dito, Sinyo, ha? Nakikita ko si Sinyo kay Nikki dito. Yung style, yung pagbitaw, yung gestures, Sinyo, no? Ang tawag sa'yo, Mindanao alien, kasi alam naman nating taga Maynila ka na. Kaya yung AKA mo tanga, habang maaga pa ay palitan mo na ngayon. From Makatang taga Mindanao to Makatang taga Luzon. Gusto niya kasing maging isa sa mga stars. Kaya lumuwas pa ng Maynila si Dicky. Rudik, hindi ka alien sa Mars, kundi alien ka dito sa Mindanao at QC. At sumabay rin ng pagbabago ang ugali mo nang nagbago ka ng lokasyon. Alam niyo ba, kapag may battle bawat MCing taga Mindanao kontra taga Maynila sa kalaban, si Rudik kaagad na nagbibigay ng impormasyon. Naging hambog, traidor, plastic, matakaw at manluloko ka na, Rudik, kahit sa mga dating mong kasama. O dating taga Mindanao, nakapunta lang ng Maynila, naging mapagmataas ka na! Okay. Hambog, traidor, plastic, matakaw at manuloko at mapagmataas ka na. Yan ang 6 na mukha na pinapakita mo. Yan rin ang ginagamit mo para chicks ay mabulag mo at masabi nilang Rudik is cute. Pues, yang 6 na mukha mo, pipilipitin ko sa gabing to sa loob ng 6 na minuto. Parang naglalaro lang ng pabatang Rubik's Cube. And Rudik, you said that your dick is rude. Heh. Kaya pala ang hilig mong manira. Kaya nawala na rin ang tiwala, ultimo malalapit na kaibigan mo dito sa Mindanao at Maynila. Pinakain ka, pinatulog pa, pagkatapos dinakawan mo na lang bigla. Ang kupal mo talaga, Rudik, tang ina ka. Sana Bong Navarro ka na makaramdam ka ng kapal ng mukha. Sana Mabong Navarro ka at makaramdam ka ng kapal na mukha. So, ayun ata yung time na nabubog si Bong. Tapos, syempre na maghay mukha niya. So, yun ata yun. No, yung about dun sa condo.
So, hindi ako masyado nanonood talaga ng balita kaya hindi ko alam yun. Pero, since nag-trending yun, alam ko yun. So, I think ayun yun. Tangina ka! Sa Namagong Navarro ka na makaramdam ka ng kapal ng mukha! At ipinagmamayabang mo pa na wala ng MCing tatapat sa'yo dito sa Mindanao. Siya na raw kasi ang pinakamagaling. Siya na daw ang apple of the eye na flip-top Mindanao. Tanga! Paano ka naging apple of the eye, Rudy, kung ikaw ay balimbing? Okay? Oo, balimbing ka. Balimbing na prutas. Prutas ba yung balimbing? Or gulay? O tsaka ano? So, I'm not sure kung ano yung balimbing, kung prutas ba yun or gulay. Tapos yung balimbing na attitude. So, yun yung double meaning na sinabi ni Nikki about doon. So, ang ganda nung apple of the eye, paano ka magiging apple kung ikaw ay balimbing. So, ayos yung laro ni Nikki sa part na yun. Flip-top Mindanao, tanga! Paano ka naging apple of the eye, Rudy, kung ikaw ay balimbing? Oo, balimbing ka. At alam nyo ba na ilang MC na rin ang sinabutahin niya? Mr. Apple of the Eye, wow! Pero ngayong gabi sa isa buhay to kay Nikki, mangangamote ka! Pero Rudik, relax. Kasi di ka naman kilikili. Huwag kang uminit, mangmang. Alam mo ba sa akin, may nakapagsabi na sa hip-hop Mindanao, nasa gitna ka lang ng hita at are. Kasi singit ka lang. Oo, yan ang masaklap na katotohanan. Kaya sa sasabihin at gagawin ko sa'yo, huwag kang magalit, hunghang. Ibubulupot ko yung damit mo sa leeg mo at itatali ko sa puno kasi Rudik, sabit ka lang! At malamang, titirahin niyo na naman ako sa aking pisikal na anyo. Rudik, wag na. Kasi pag yan ginawa mo, magkakatikim ka ng suwabing sapak na may kaliwat kanan, tadya ka bang binabalibag ka. Ibabadibag pa hanggang sa magsuka at maligo sa dugo. Kaya sa sasabihin mo, Rudik, mag-ingat ka. Wag na wag mong ipagkalat dito, Rudik, ang kagwapuhan ko, binabalaan kita. Ngayong gabi, ibabagsak kita. Kahit sa ligang to, ikaw pa yung unang nakapatong. Kapag boses ko na ang umugong, pati tigre mapapaurong. Kaya maghanap ka na ng tulong kapag general na ang kasabong. Magpapaulan ako ng malabalang bara sa nagdala ka ng bulletproof na payong. Kasi Haba ng round sa mga niya. references mong generics na kahit kanino pwedeng i-apply. Isa lang ang ibig sabihin yan, Rudik. Kinailangan mo na ngayon tulong ng internet kasi sa utak mo ubos na ang supply. Kaya di na magbubunga ng panalo yung mga references mo. Kasi pag tinanggalan kita ng sikat, wala na mangyayaring photosynthesis. Ngayong gabi, ikukulong ko lang bawat sentences mo, Rudik, corne open, close parenthesis. Time! Time! Unang palag kay Rudik! Okay, so ang haba ng round ni Nikki. Habang humahaba yung round ni Nikki is hindi na naging ganun ka-epektibo yung mga verses na binibitawan niya. Actually, hindi ko napansin nung una yung haba ng rounds kasi pumapasok pa yung mga punchline. Kaso nung humaba ng humaba, para sa akin naging tawag dito, naging flat na yon, naging dead air na yung iba. Tapos so sabi ko nga sa inyo kanina, akala ko magiging style clash to, which is yun yung laro ni Nikki kasi more on comedy, mga lines niya, yung mga jokes, 'di ba? Pero mas nag-focus si Nikki dito sa sa mga technical, mga seryoso na bara. And yes, may mga yes, may mga jokes, pero parang sinusubukan ni Nikki na sumabay sa pagiging technical ni Rudik, no? So although hindi pa naman nag-i-start yung round 1 ni Rudik, pero I think sa ganung laro lamang si Rudik sa mga teknikalan, 'di ba? Pasok yung mga laro
pasok yung mga punchlines ni Nikki, pero I think hindi siya ganun kabigat, 'di ba? Kasi hindi ko alam kung yung Nikki 9 years ago is ganito yung style talaga, pero masasabi ko na mas epektibo yung Nikki ngayon na more on jokes do. So, tignan natin. Pakinggan muna natin si Rudik, pero yung round 1 ni Nikki is vulnerable yon, no? Kayang-kayang ibalik ni Rudik yun ng ilang punchlines lang, no? So, let's see. Then, saka tayo mag-zoom out din. Pakinggan natin. Ano raw? Ang CDO at Mindanao wala raw tiwala. Pakitaan natin siya. CDO, mag-ingay! Yo! Nikki, welcome to the jungle! Yung mukha mo para ngayon si One Lazy kasi puno rin ng angle. Straight up in your face, di ka makakalasat kundi disgrace. Pangarap mong mag-rap, huwag nang i-chase ang flip top ay hindi horse race. Di ka makakatama kay close range, gumamit ka man ng client trace pagkat walang aabot sa second stage, pagkat walang exit ang hinanda kong horse maze. Pagkat nagbalik na naman sa mundo ng mga nilalangang mapanirang di pangkaraniwang nagmula sa pasapanong hinaharap na si Rudik. Intergalactic na militant academic na ang DNA pattern na haluan ng Anunnaki genetics. Yo! Sa pudding capsule ko, nag-hibernate lang ako ng sandali. Sa pudding capsule ko, nag-hibernate lang ako sa sandali. Tapos dito sa Mindanao, gusto mo na maghari. Base sa natutunan ko last year sa aking rapping career, wag na wag kang magmamadali. Anyways, di mo naman mapapantayan ang tigas ni Rudy kasi hindi ka patuli! Oh, sa Chinese calendar, Year of the Wooden Horse ngayon. But it won't help you kasi yung balat mo yari sa putik. Although mukha kang kabayo, pero di ka pwedeng tawaging mola kasi yung dick mo mala toothpick. Mindanao, wala nang peace pack to. Gusto niya real piece of action? Tong stage ngayon, gagawin ko sa Bonda City yung in-invade ng Miswari faction. At hindi tatalabang yung mga inimbentong panira. Maling impormasyon, parang ating media. Sa flip top ko inyong naaalala, ako ang nagbuklat ng timeless encyclopedia. Kaya't Nikki, fuck you ka, sablay na agad ng atake mo kasi aminin mo sa hindi, sa akin ka natutong magbasa. Pero teka, may naalala ako. Di ba sa Digos, may pabattle kayo? Si Yonams nakabattle mo? Naalala mo ba kung anong sinabi mo kay Yonams? Huwag mong tirahin si Aklas, huwag mong idamay ang kuya ko. Ano raw? Huwag mong tirahin si Aklas, huwag mong idamay ang kuya ko. Ang putaan labo. Tanong ko lang. Paano naging magkapatid ang insekto at kabayo? Ikay Corning Labsongero, inhinyero pala ang trabaho, akala ko kasi pang sparring sa boksingero. General Luna, bitch please, wala kang ranggo sa duelo. The only time na i-consider kitang sundalo ay pag sinasakyan ka ng kabalyero. Kabayo! At saka, kung makapang General Luna to, akala mo pang general talaga yung kaalaman no? Wala namang alam. Sige nga, sino si Maestro Intong? Sagot! Si Maestro Intong, yun ang unang guro ni General Luna sa arithmetic, chong. Wala kasing alam. Heto ba? Sino si Tagailog? Sagot! Si Tagailog, yun ang pen name niya, siya rin yun. Kita nyo, ginamit ko lang, nire-represent yung pangalan, nagmukha ka ng mangmang. Kaya better step back, Pony, kung ayaw mong itulad kita kay General Luna nung siya'y pinaslang. Teka. Alam mo ba kung paano siya pinaslang? Ambush, tanga, wala ka talagang alam. Yo, tsaka yung bayani mong yan, wala naman talaga yan eh. Sa kabilang buhay, bitch lang yan ang bayani ko. Kasi nga, sa kabilang buhay, si General Luna ang tigas. Alam nyo kung ba't tigas? Kasi nga, si General Luna ang tigas, saing ni Lapu-Lapu, tiga masahe ni Dato Piang, at tiga timpla ng kape ni Apo Tabunaway. Kita mo ba'y, yung tatlong pangalang binanggit ko mula Cebu hanggang Mindanao, yun ang mga bayaning tunay! Ha? Kaya pa? Ngayon, mapunta tayo sa mukha mo. Malamang siguro sunog yung pagmumukha mong yan, nagmula yan sa teoryang Big Bang.
Pag sinuntok kita sa kaliwa, mamumutla kalahati ng iyong pagmumuka, parang yin yang. Mistula Sarsuela, di ka maong hatid ng aking lyrical kung fu na para bang hutang. Para lang kung kuyang ng bubuli ng nakababatang kapatid. Gamit judo, jet kundo, may kasama pang combo, de Fernando po. Chag, 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 wapak! Bombyang! Time! Time, paano ang banat? Nicky, pakinggan natin. Okay. Okay. Mahirap yung round 2. Kasi yung ginawa ni Rudik sa round 1 is ayun din yung ginawa ni Nikki sa round 1. Sabi ko nga sa inyo, akala ko magkakaroon ng style clash to. Kasi si Nikki, alam nyo naman na more on entertainment jokes yung dala niya. Then, ang nakita ko sa round 1 ni Nikki is more on technical, seryoso na mga linya para kay Rudik. May mga laro pa nga siya dun di ba? Para sa akin, pareha sila nag-overtime. Pero, mas naging mahaba yung round ni Nikki doon. Pero, last na natin i-less yung OT. Kasi may mga gusto akong tignan pa. At sabihin pa sa inyo kung paano ko i-judge yung battle na to. Sumabay si Nikki sa pagiging technical ni Rudik. And isa yon sa naging risk ni Nikki kasi hindi siya nagstay sa kung anong style meron siya. And si Rudik naman, as usual, technical and may mga pasundot-sundot na jokes. Mas okay din yung mga references niya. Pero still, hindi pa rin ganun kabigat yung mga verses na binitawan ni Rudik. Pareha sila ni Nikki na hindi ganun ka-epektibo yung mga punchline at haymakers. So, sa ganung paraan, itatabla ko yon. Sa jokes na binitawan nila na pasundot-sundot, itatabla ko rin yon. Sa dami ng punchlines, haymakers na inispit nila parehas, itatabla ko rin yon. So, sa haba lang talaga ng round nagkatalo. So, parehas naman sila nag-OT and parehas naman natin silang pwedeng putulan ng oras. Pero overall, I think kulang nanalo sa round 1. Kung technicalities lang, yes, laro ni Rudik yon, pero I think napantayan ni Nikki yung, sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ni Nikki is a risk kasi hindi naman niya totally style yung pagiging ganon. And hindi siya naging weakness ni Nikki yung pag-switch niya na technical na mga bara kasi yung mga binitawan ni Rudik sa round 1 is hindi rin ganoon kabibigat, no? So, ayun yung naging story ng round 1. Pero I think hindi ko pa rin kayang ibigay kay Nikki yung round 1 kasi may nakulangan ako no? Nakulangan ako dun sa hinanda niya against Rudik. Then kay Rudik naman, given ayun yung laro ni Rudik, pero I think pumantay lang siya dun sa risk na ginawa ni Nikki sa round 1. So sana naintindihan nyo. Round 1 is tabla and bibigyan ko yun ng both 7 points. Okay? So round 2 tayo. Yung mga banat mo, Rudik, sasabi ko sa sarili, hindi matindi yan. Nagre-reference ka ng English, karamihan dito di na intindihan. Inihain sa akin si Rudik, kaya sa akin yan patay. Kabayo daw ako, pag nakasudog ang venue, sa akin di ka makakasakay. Yo! Pansin namin nung huling laban mo, sobrang wak mo na magsulat. O sa sobrang wak mo magsulat, pati yung lapis mo ay ngumarat, pati papel mo nagrebat. At malaman tinira ka na ng sibat. Kung nandun lang sana ang bayani natin si Magat, salamat. At malamang tinaga ka na ng itak kung buhay pa hanggang ngayon si Sultan Kudarat. At gumawa ka pa ng mathematical formula ng victory sa laban mo kay Hizuka with additional joke. Medyo maganda na sana yung setup pero subtracted yung impact nung biglaan kang nag-choke. References mo nun wasak, multis mo bagsak, di nag-multiply kaya natalo ka. O Rudik, ako yung Nostradamus na palpak, matandang may katarak because division ay malabo na.
Okay. Gets mo ba yun, gago ka? Okay, okay. Kung hindi, sa simpleng paraan sa iyo, ito'y aking uulitin. Kasi ang ibig kong sabihin, Rudy, kahit magpakamat ka pa sa mathematician na to, kahit gaano ka kahirap, kayang kaya kang tapusin. Yo! At, nung huling laban ko, bawat battle ko sa tao ay patok. Para kang nanood ng action movie sa HD. Habang nung huling laban mo, bawat linya mo sa tao nakakaantok. Para kang nanood ng Please Be Careful with My Heart sa 3D. Nung huling laban ko, bawat bara ko parang ibong agila ang lipad. Soaring! Habang nung huling laban mo, bawat bara mo parang ibong Magdalena ang lipad. Boring! Okay. At bawat laban ko, pinagbubutihan ko. Kaya pag binangga ay may palag. Habang bawat laban mo, pinagbobotehan mo. Kaya pag binangga, basag. Hindi ako nagyayabang. Ginigising lang kita, ungas. Kung sa tingin mo, nagbubuhat ako ng sariling bangko, yun ay upang sa mukha mo iampas. At salat ka sa lakas. Kaya kahit may D ka sa pangalan, hindi ka deserving tawaging Makatang taga Mindanao. Kung sa letrang G, ikaw ay nasindak. Hindi ka rin deserving tawaging M.I. Rudy kung sa isang batang rebelde, madali kang pinaiyak. Pero ngayong gabi, pwede ka pa rin naman maging deserving. Paano? Tatadtarin ko katawan mo at gagawin kong dinuguan ang bituka mo't dugo. Pakukuluan ko ang utak mo't buto at gagawin kong bulalo. Gagawin kong sinigang ulo, kamay mo at paa. At iihawin ko naman pag may nakita pa akong natira. Dinuguan, bulalo, inihaw, sinigang. Rudik, yung punto ko, nakuha mo na ba? Ngayong gabi, pwede ka na tawaging deserving kasi sa panalo ko, ikaw ang magiging handa. At aminin mo sa kanila, na naiinggit ka kay Sak Maestro. Di ba? Kasi ang karangalang maging iles sa Mindanao ay sa kanya napunta. Kaya araw-araw kang balisa. At sa kakaisip mo, halos di ka na makatulog sa gabi. That's the reality. Total, di ka naman makatulog sa gabi, nagwardya ka na lang sana kasi bagay ang ugali mo in security. Okay. Ganda yan. Kaya sa harap ng tao at sa harap ng video, aminin mo. Aminin mong naiinggit ka kay Sak Maestro. Aminin mo! Sabihin mong hindi! Sabihin mong hindi! Hindi. Go! Okay. Mas malakas to. Yung talino ko, natural. Habang umaasa lang sa internet to. Naging cool na naman siya sa tao kasi mahilig sa ref to. Kaya paano ka sa akin lalamang kung talino mo sapat lang? Ako'y mayaman sa karunungan, ikay mayaman sa fat lang. Bawat linya ko nakabangko, habang sa'yo sapat lang. Bawat linya mo blanco, feeling the blank, ako ang sasagot sapat lang. Okay. At ginagawa kong matuwid, bawat linyang pahalang. Hindi ka diabetic kasi linya mo matabang. Kahit napayat ako, patay ka sa akin malamang. Kasi sili kinakain ko, ako'y may bitukang halang. At yatamban at malaman, tagos sa gambuto. At dahil ako ang iyong kinalaban, para ka ngayon nasa Venus kasi tatakbo ng baliktad ang iyong mundo. At Rudik, huwag kang magpakampa masyado. Okay. Ang ganda nun, ha? Nagustuhan ko yun. Gusto ko yun, yung Venus, sa mga mahilig sa planets dyan, sure ball, maintindihan nyo yun. Yung para kang nasa yung Venus, tapos tatakbo ng pabaliktad yung mundo mo. So, alam naman natin, or sa mga hindi nakakaalam, counterclockwise, basta pabaliktad yung ikot ng Venus, 'di ba? Hindi siya yung typical na ikot ng mundo na pakanan ata or clockwise. Si Venus is counter, no? So pabaliktad siya. 'Yun. So nagustuhan ko yung yung linya na 'yon. So akala niyo di ako nakikinig, ha? Kikinig ako.
Marami rin maraming linya si Nikki dito na tumatak compare sa round 1. I think mas malakas to in terms of pagiging well-rounded MC ni Nikki, 'di ba? So, 'yun. Tagang boto. At dahil ako ang iyong kinalaban, para ka ngayong nasa Venus kasi tatakbo ng baliktad ang iyong mundo. At Rudik, huwag kang masyadong magpakampante na mananalo ka sa gabing to. Sapagkat si Nikki pumapalag to. Ngayong gabi sa isa buhay to, gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa unang anak mo, Rudik, ikay ilalaglag ko. Time, bago ang banat kay Rudik, oro matat. Okay. Isang mabilisan lang dito sa round na to. Kasi mas malaman yung round 2 ni Nikki. Mas malaman, mas effective. Mas napakita ni Nikki yung pagiging well-rounded niya. Balanse na. Sa round 1 kasi, sabi ko nga sa inyo, more on technical bars. Mga seryosong linya si Nikki doon eh. Halata, no? Para sa akin, ayun talaga yung naging ikot ng round 1 niya. Pero pagdating dito sa round 2, dito na niya nabalanse yung jokes, yung mga bar. Akala ko nga magi-stay si Nikki sa mga technical na linya ulit. Pero ayun, naging effective yung mga jokes na binitawan niya dito. At yun, para sa akin sobrang balanse nung pagkakagawa ni Nikki sa part na to. So, ayun lang, isang mabilisan na na explanation lang sa round 2. Balance, no? Well balanced yung atake ni Nikki from jokes, haymakers, technicals, mga bars, mga seryoso na linya, balance. So, yun, Rudik. Yo! Mga English conference ko daw, hindi maintindihan. Tangina, papayag pa kayo niyan. Anong akala mo sa CDO? Bobo mga taga-Cagayan? Ang daming mga iniimbentong kwento. Tangina talaga. Naghahanap lang to ng palusot. Ang dami mong iniimbentong kwento, wag kami kwentuhan mo, kwento mo sa supot. Yo! Cheng, 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 cheng. Cheng, 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 cheng. Boom, bap. Boom, boom, bap. Di mo makakaya na ako'y asarin kahit ano ang sabihin mo'y mas pangit ka pa rin. Sablay ka na agad, pronunciation pa lang, wordplay mo baluktot, pag Bisaya na lang. Bakit unti ka, kung sa ko kaway batasan? Cross dialect ito, utak nyo ay talasan. Ito one definition na salitang tampalasan. Tamparos unti kang ilabay sa kalaanan. Bisaya o Tagalog? Utang ina! Yo! Bisaya o Tagalog? Tagalog o Bisaya? Murag gabas ako ang dila. CDO to Manila mo nandi ka kadaog kahit sa gym ka maghanda. Ginakul ko ng linggo at dialekto. Nilalaro mo pa lamang pa isa-isang salita. Cheng, 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 cheng. Cheng, 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 cheng. Gusto nyo ba ng wordplay? Heto cross dialect pa rin. Kasi para kang kulangot. Kasi yung kulangot, pag tinanggal mo yung letter T, parang ugali mo sa Bisaya. Kulango! Yo! Yung kulango, pag tinanggal mo letter O, parang talento mo. Kulang. Yung kulang, pag tinanggal mo letter K, parang itsura na magiging asawa mo sa Bisaya. Ulang! Yung ulang, pag tinanggal mo letter G, yun ang nararanasan mo sa kasalukuyan. Mga bara ko, sabay-sabay sa iyong palibot, nagbabagsakan, parang ulan! Gusto niyo sakyan ko yung estilo ng wordplay niya? Ganito yun eh. What's up, nigga? Alam niyo kung ba't nigga? Sa sobra mong itim, lahat ng pictures mo, negative. Yo, pwede ring, what's up, pussy? Alam niyo kung ba't pussy? Kahit di ka nagda-drugs, mukha kang positive. Yo! Yo! Yung battle niya ni Cool Kid, galit na galit. So please, stop those fucking discrimination! Ulul. Gets na ng mga Tagalog ang Visayan accent at diction. Kaya kung nakakaranas ka pa rin ng putang inang discrimination, malamang dahil sa pagmumukha mo yon. Paano naman kasi yung kutis? Sing itim ng nipple si Geneva Cruz. Yo! Yo! Mas maitim pa to sa batok ni Elvis at gilagid ni Cruz.
Dahil sa pagmumukha mong yan, virgin ka pa hanggang ngayon, parang kanta ni Madonna. Anipin ka ng UGs at YouPorn sa pagmamasturbate ka nakakadena. Nakakakita ka lang naman ng hubad na katawan ng babae ng live pag binobosoan mong utol mong si Joanna. Mapapaluwa ka sa sure shot kung tira pag ang dick ni Rudy ka nag-penetrate inside. Parang teardrop ni Cardona. And speaking of Joanna, sa cheering squad mo ngayon, siya ba'y kasama? Pakisabi sa kanya, just approach me in person at huwag yung sa net nagpapapansin kung gusto niyang magpakama. Ha? Kasi promise kuya, I won't leave her dead. I'll just fucking terrorize her in bed. Parang nagporno si Osama. At sa akin, okay lang, tirahin niya ako. Ba't ako nangayayat? Ba't ako raw ay dumilat? Sumagwa na raw ang aking banat, nawala na raw ang aking bigat. Ilang araw sa Maynila, walang kain-kain. Pues ang masasabi ko, salamat. Gutom na gutom ngayon ang buhay na alamat. Lalamunin, kahit sino mang ihain. Gamit aking pamatay na sining at pagkamalikhain. Ngayon, lirikal kitang lulunurin. Pagkat namumutawi ang mala unibersong kaalaman ng makatang kumata ng malahilogripikong liham. Tungo sa kanyang katunggali na unti-unting nababanaag unti-unting nababanaag na ang mensaheng hatid ay paong malagim na pamamaalam. Pagkat naisin mo man at sa hindi, kawangis ko'y Panginoon. Kawangis ko'y Panginoon na may hawak na lente na nakatutok sa iyong may gautak na langgam. Kaya't ngayon, lasapin mo ang purong sinag ng araw na walang segundo sa katawan mo'y lulusaw at ang kaligtasan mo'y di mo masasamsam. Time. Bawat balat, Enrique, balikan natin. Okay. Pababa. Okay. Sorry kumakain ng stick, oh. Pababa yung naging performance ni Rudik. Maganda na yung start niya, nag-flow siya. And akala ko magtutuloy-tuloy yun hanggang gitna, hanggang dulo. Kaso naputol yun hanggang sa naging pababa na yung performance niya. Maganda na no? Sabi ko, mahirap i-judge yung round 2. Mahirap din pala i-judge yung round 2 kasi nakuha agad ni Rudik yung pinaka-momentum niya dun pa lang sa flow na pinakita niya. So akala ko magiging dikit yung laban ulit sa round 2 pero hindi na maintain ni Rudik yung ganong performance. Nag-start siya ng malakas, nakuha niya yung momentum niya kaso pababa ng pababa yung naging outcome ng round 2. So dikit yung round 2 pero ang hirap kasi pwede kong ibigay ng tabla ulit yon or pwede kong ibigay kay Nikki. So it depends on my preferences pero I think I'll go with Nikki sa maayos na performance, sa malinis na performance. And nakita niyo naman yung Rudik sa bandang sa later part nagkaroon siya ng stutter. Diba? Inulit-ulit niya yung mga syllables doon. So I think yun yung nilamang ni Nikki sa round 1. Sa round 2, kung sa round 1 is parehas silang may mga ineffective na linya, 'di ba? Parehas silang may mga jokes, parehas silang may mga solid na may mga seryoso na linya, parehas silang may mga technicalities. Walang lumamang dun sa round 1 para sa akin Pero pagdating sa round 2, ang ganda ng start ni Nikki. Nagustuhan ko yung start ni Nikki na natapos niya yung round niya ng maayos, ng malakas, ng effective. Round 2 ni Rudik, nakapag-start naman siya ng maayos, ng malakas. Nakapag-generate din siya agad ng momentum. Pero habang nag-spit siya, bumababa yun, nababawasan yung intensity. Hanggang sa nagkaroon siya ng stutter dun sa later part. And ayun, I think yun yung nilamang ni Nikki kasi from start to finish consistent siya. Round 2 ni Rudik, start siya ng mataas, biglang pababa na pababa. Plus naging malinis pa yung performance ni Nikki and kay Rudik naman naging dragging and nagkaroon siya ng stutter doon. So ayun yung mga categories na nakita ko kaya ako ibibigay yung round 2 kay Nikki. So round 1 7 points all. Round 2 it's 8-7. So 15 to 14. Round 1 tabla, round 2 Nikki. Round 3. Tangina mo, tubig ko yan!
Yo! Yo! Talagang si Rudy, sobrang sakim sa sarili. Kinuha yung tubig ko, akin pa mismo kadiri. Yo! Rudy, galing ka sa Quezon City. Ako sa Digos, so agwat natin sobrang malayo. Yung bara ko, kwento ko daw sa subot, kaya kwento ko sa'yo. Yo! Rudy, ang pisikal ko na anyo, di ko na po ito ikinahihiya. Kahit na may ilang kumukutya, at least tanggap ako ng madla. Kahit na ganito ang aking pagmumukha, sa laban marami pa rin akong napasigaw na babae at napaloka. Galing, diskarte at talino ko kasi ang pinapakita ko sa larong to na para bang si Mark Baroka. At si Nikki ay iba, kaya wag mong ikumpara. Alam mo ba kung ano sabi nila? Nasa akin daw ang tatlong katangian ng isang lalaki na hinahanap ng isang babae. That only from Nikki you can find. Alam mo ba, Rudy, kung ano yon? Tall, dark, and never mind. At alam ko naman na sa kabapuan ako ay medyo pinagkaitan. Pero Rudy, ito ang iyong tandaan na kapag ako gumwapo, panigurado madali lang kitang malalamangan. Pero pag ikaw pumangit, Rudy, panigurado di mo to kayang lagpasan. Ito na yung Nikki na hinahanap ko. At malamang di mo alam kung ba't mataas ang aking determinasyon. Si Aklas kasi ang aking naging inspirasyon. Pinatunayan niya kasi sa lahat na kahit may ganitong pamugmukha sa ligang to, kaya naming magkampiyon. Kaya Rudy, galingan mo! Dahil ngayon di natatalab yung mga panglalait mo. Kung ako sa'yo, mag-stick ka na lang sa references mo at maging serious na lang. Huwag mo nang ipagsigawan dito, Rudy, na pangit ako! Kasi obvious naman! At adik ako, Rudy! Sarap battle ako ay nalulong! In other words, mas marami pa akong bars kaysa sa taong nakakulong! At minsan sa kanya ako ay nagtanong. Sabi ko, Rudy, ano ba ang mga paraan para makapasok sa DC? Sabi niya sa akin, Nikki, it's very easy. Tuwad lang sa harap ni Sir Target sabay tsupa habang nakatali ang dalawang kamay. Habang si Silencer at Andy G tinitira siya sa puwet ng magkasabay. Gago. Sasakit si Rudik na paaray at sa hapde ay paiyak-iyak na lang. Kaya puwet mo ngayon ay maluwang kapag tumae nakatayo na lang sabay upo ng kaunti at tinataktak na lang. At malamang di mo alam. At malamang di mo alam. Ako ang werewolf ngayong gabi. Malakas, lalo na kung full moon pa. Kahit na lumuklok ka pa ng isang basong kape, sa takot mapapawisan ka pa rin sa lamig. Full moon niya. Fuck. Naku po. At ako ang magsisilbing kawawang sa utak ng warrior na nakabalot pa ng armor. Na bakal, naging basura ka sa DC. Davao City, pagkatapos kang tamaan, nihiso ka ng wrecking ball. Kinalakal. References mo, nagpapatunay ito na takbo ng utak mo parang kuhol. Sa bagal. Ito ang tandaan mo, Rudy, na dito sa isa buhay ito, sa'yo ako ang magsisilbing tumor. Sa gabal. Yo! Oras. Yo! Ay, gago. Pakinggan natin, subuhay ito rin natin. Putragis. Sabi ko kanina, yun na yung hinahanap ko na Nikki eh. Shit. Nawala si Nikki sa round 3. Nakuha na niya yun eh.
Tol, to be honest, nakuha na ni Nikki yung round 3 kaso hindi niya na-close ng maayos, nag-choke siya. Tsaka pinutol na lang niya yung putrag. Sayang. Tangina, sayang. Nanginayang ako. Ako yung nanginayang dun sa round 3 ni Nikki kasi malakas na eh. Andun na yung ano na eh. Parang confident na siya dun eh. Kaso nawala yung confidence niya nung nag-choke siya, tapos nung nagsalita si Enigma na yung time about sa time, pinutol na niya, hindi na siya nag-try na mag-spit pa ng mga lines niya. Sayang. Ako yung nanghinayang doon sa performance ni Nikki sa round 3 kasi para sa akin andun na eh, nakuha na ni Nikki eh. Sayang, putik na yan. Andun na yung mga jokes na hinahanap sa round 1 ni Nikki, andun na. Andito na, nagpakita na 2 and 3 kaso pangit ng naging ending ng round 3 ni Nikki kasi hindi niya na-close ng maayos, nag-choke pa siya. Sayang. So, Rudy, pakinggan natin. Yo! Inamin rin yan na pangit siya. Tangina mo, ang pangit mo talaga. Sa sobrang pangit mo, di kinaya ng camera. Tangina mo, titirahin mo ang pagkapogi ko dito sa gera. Tangina mo, maihigitan mo lang pagkapogi ko pag nagkaroon ka ng maraming pera. At saka, tinitira pa pati si Target. Inggit. Ang puta, alam mo kung bakit? Puwet mo may jacket. Ngayon, tawagin nyo ang Leonardo da Rudic. Kasi Nikki Vivas, pininta ko na sa canvas ang huling hapunan mo kanina. Si Hisoka ang gaganap na Judas, total mukha siyang Judas, Last Supper ang tema. Buong General Luna, sama-sama sa iisang lamesa. Si Jenny Idol, asa si Jenny Idol? Si Jenny Idol ang gaganap na Magdalena, feeling guwapa. Yat Nikki, aminin mo na kasi, underdeveloped pa ang iyong rap identity. Kaya tanong ko lang, paano mo mapapalutang ang iyong supremacy? Sa sobra kong busy, nilalaro ko lang ang ultimatum ng battle na to. At pero pinapangako ko na ang tournament na to mag-iisa sa aking legacy. Kasi nga, parang Jason Bourne ang aking moves under adrenaline rush. Pinagbibintangan akong nagsashabu and in fact, I only smoke genuine kush. Movie marathon ito, kaya rule number 1, everybody hush. Ganitong itsura pag ginulpi ni Jeremy Renner at Matt Damon pagkatapos ng palabas. Kaya't, hilamusan mo muna bata, watch and learn ka muna bata, punasan mo muna ang mga muta, inaanto ka pa ata. Tandaan nyo, buong General Luna, kahit kailan di ko kayo tinuring na mga tuta. Pero kung talagang kaya mo nang kumagat, ba't wala kang pangil na maipakita? Yo! Sa lahat ng battle mo, hindi lyrics, kundi mukha mo lang ang nagdadala ng force. Pinagyayabang niya pang werewolf. Anong werewolf? Putang ina mo, werehorse. Kaya't ngayon, lasapin mo ang pananalasa ng aking puwersa at kapangyarihan. Talking about kapangyarihan, si Kuya Kebs ang unang nakapansin yan. Gusto nyo ng katunayan? Balikan natin ang battle namin ni Batang Rebelde. May linya akong nasabi. Si Sinyo naging sikat na komedyante. Ang kaso, namatay sa aksidente. Di ko sinasadyang na-predict through metaphor ang mga hinaharap na pangyayari. Kasi nga, pagpasok ng taong 2014 sa kasamaang palad, nasawi ang isa sa idolong sitado, nasawi sa aksidente. Kaya't mag-ingat ka. Baka bukas, pag sinabi kong bukas may mamamatay na kabayo, baka madisgrasya ka, pare. Kaya't di kayo uubra kahit magtulong-tulong kayong mga self-proclaimed na general. Katumbas nyo lang naman dalawang hydraulic full clip magazine ng hydraulic M16 mula sa arsenal. Nagbaon ka sana ng lyrical helmet kasi 100% accurate cerebral cortex nyo ang target, mga animal. Riricochet ang mga bullet pababa sa inyong spinal. Disenyo ng pagbagsak nyo lahat pa spiral at chances ng inyong survival ay minimal. How ironic! Di ko pa kilala si Immortal Technique, immortal na ang aking technique. Di ko pa kilala si supernatural na akong mag-spit. Picture this, habang sinasabi kong lahat ng to, hinuhulog kong mga bangkay ninyo sa bottomless pit. Gusto nyo na mas darker na picture? Habang ginagawa ko tong lahat, ang sound trip ay Ghetto Dogs, Inibing ng Buhay Part 2, instrumental beat.
Jeng 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 jeng. Ilibing na sa lupa ang mga pekeng general. Ako na ang supultorero at hindi na magtatagal. Paano nyo kung tuturuan eh ako nagturo sa inyo? Kaya't wala kayong pwesto dito sa aking imperyo. Tangina mo, mukha kang kabayo. Yo, Gago. tama na. Bugbog sarado na tong mukhang bugbog sarado na pinagbuksan na ng pintuan ng flip top mukhang bugbog sarado pa rin. Kaya't sa lahat ng bantay sa lakay dito sa Mindanao, mag-ingat sa pagbabantay sa lakay kasi ang binabantay sa lakay nyo ay bantay sa lakay rin. At sa mga susunod kong makakalaban, matuto kayong makiramdam kung ayaw nyo ang magulantang para mga sundalong Amerikanong nasawi sa gera sa Vietnam. Tangina mo, wala kang naiambag nung ang Mindanao hip-hop ay pinagtatawanan. Kaya't ang pinakapupunto ko, wala kang karapatang makipaghatian ngayong anihan dito sa aking farm ng durian! Mag-ingay ka gayon! Tay, motherfucker, bra! Tay, flat top, mag-ingay para sa laban na yun, oh! Flip top, automatic! Hindi na ako masyado mag-explain. Yung round 3 ni Rudik is para sa akin for formality na lang yon kasi hindi naman na-close ni Nikki yung round 3 niya eh. So, even hindi ko masyado na-tripan yung round 3 ni Rudik yan, to be honest sa inyo. Hindi ko masyado na-tripan yung round 3 ni Rudik. Yung mga, para sa akin, yung mga punchlines is hindi ganun ka epektibo. No, overall, no, hindi ganoon ka-effective si Rudik sa round 3 pero still kanya ko pa rin ibibigay 'yon. Sabi ko nga sa inyo for formality na lang yung round 3 kasi nakuha na ni Rudik 'yon automatically kasi na perform niya ng malinis yung round 3 unlike kay Nikki na unlike kay Nikki na naputol yung performance kasi nga nag-joke tsaka nawala. So, kung if ever natuloy ni Nikki yung round 3 niya, possible na sa kanya pa yon. Nanginayang ako kasi maganda na yung umpisa ni Nikki sa round 3 eh. Akala ko makakabawi na siya doon pero wala, nag-choke siya. So, sayang yon. So, overall, kay Rudik yung boto na ibibigay ko. Round 1 tabla, round 2 Nikki yon. Round 1 7 points all. Round 2, 8-7, so 15-14. Round 3, bigyan ko ng 6 points si Nikki doon. Actually, talaga, ayokong bigyan ng 6 points si Nikki sa round 3 kaso naging naging sayang, nanginayang ako kasi malaking round 3 kasi to, malaking part ng battle rap yung round 3 eh. So, dun pa nadapa si Nikki which is malaking hatak yun pababa sa performance niya. So, nag-choke siya, hindi niya na tuloy yung performance niya. So, yun. Napag-isipan ko rin na deserve ni Nikki yung 6 points doon, even ayoko. 'Di ba? So, si Rudik, yung round 1 kasi ni Rudik, tsaka yung round 3 niya, I think same eh. 'Di ba? So, 7-6 yun in favor of Rudik. So, I think that's a tie. 7-7-7-21. Tapos kay Nikki naman is 7-8-15 plus 6, so 21 din. So tabla yung overall scoring natin, pati yung per round. Round 1 tabla, 2 Nikki, 3 Rudik. So kahit balik nyo yun, 21 points all yung magiging summary ng natin or tawag dito. Total ng ng scoring natin kasi 777 si Rudik, then kay Nikki naman is 786. So yun sa performance, sa scoring, kita niyo naman kung gaano ka-consistent si Rudik, 'di ba? So all 7 yung binigay ko kay Rudik kasi para sa akin consistent siya umatake doon. Kay Nikki naman kita niyo yung wavy na scoring, 7-8 tumaas tapos 8-6 bumaba. So makikita mo na kaagad na Rudik talaga yung battle na to. Overall performance, pero kung nabuo ni Nikki yung round 3 niya, possible sa kanya yun. So ayun, overall performance, Rudik. Nandito pa rin sa CDO City, Oromata. Rudik versus 3-2.
ang boto, advancing sa next stage ng Isabuhay Tournament. 'Di ba? 3-2. Deserve naman deserve ni Nikki na ganito yung score kasi para sa akin kanya talaga 'yon kung natuloy lang niya yung yung round 3 niya. 3-2 para kay Rudik. Salamat sa iyo. Shoutout sa Yo, shoutouts ni J Med Messiah, maraming sa Toro. Shoutout syempre shoutout kay Rudik, tapos shoutouts Sinyo, binoto ko si Nikki. Pero close fight talaga. Round 1 binigay ko kay Rudik. Round 2 and 3 para kay Nikki. Gusto ko yung ginawang tactics ni Nikki. Bago pa siya laitin, nilait niya na yung sarili niya. Tsaka yun, yung tactics na ginamit. Pero bars, reference, wordplay na ginamit ni Rudik, okay ako doon. Yung nga lang, mas nagustuhan ko talaga yung ginawa ni Nikki. Kaya binigay ko yung boto sa dalawang round. Sinyo. Dikit yung laban para sa akin, pinakadikit na round, yung first round pero binigay ko kay Rudik. Second round binigay ko kay Nikki. Mas malakas na linya si Nikki sa round na yon. Yung third round, mas maganda yung content ni Rudik para sa akin. Although ang dami ng napalanding na punches ni Nikki, however, dahil dikit nga, kailangan ko nang consider yung slip up. Pero overall, ganda ng laban. So congrats kay Rudik. Yeah. Max Sport, Rudik versus Nikki. Yung round 1, bibigay ko yun kay Rudik kasi nakang si Nikki, sumobra yung oras niya. So kay Rudik yun. Round 2, bibigay ko kay Nikki kasi maganda yung rebat niya, tapos mabibigat yung mga bars niya. Tapos yung round 3, parang bumawi si Rudik. Yeah, si Rudik. Oh, okay. Yo, Grega, Tangandado. First round, bigay ko yung boto ko kay Nikki. Kay Rudik pala. Second round, third round kay Nikki. Kaibigan ko, dikit ko yung laban. Okay. Actually, mahirap i-judge ang battle na yun. Pero first round para kay Rudik yun, second kay Rudik. Yung third para kay Nikki yun, although may stumble siya, pero Rudik pa rin talaga. Okay, so kakaiba yung vote niya dun Pero ayun, wala tayong naging kaparehas kasi para sa akin tabla yun. Pero kita nyo naman yung naging outcome ng vote, 3-2. So sobrang dikit or either way, 'di ba? So kahit sino pwede manalo. Pero ako, linis na performance, pagiging consistent, Rudik yun. Pero kung natuloy man ni Nikki yung round 3 niya, possible sa kanya yun. Okay? So, yun lang. Kita-kits tayo sa wala nang masyadong explanation sa battle na to. Kasi kita nyo naman yung naging explanation ng mga live judges natin dito is hindi rin sila gaano nagsalita. Actually, ganun sobrang dikit ng battle. Nakapanginayang lang yung performance ni Nikki. So, next is di ko alam kung ano yung next na battle. Pero doon na tayo sa baba, no? Yung nasa likod kasi ng ng camera natin. So, yun. Basta yung next natin is yung nasa baba na battle nila Rudik versus Nikki dyan sa bracket na yan. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.